Okay, right now as early as 5:56 in the morning, I am making this very important message, no? Okay, once na inyo pong narinig ang term na hudyat yung parang pinaka-sign. Ano po ang inyo pong naiisip? Meron po ba kayong mga agam-agam dito sa hudyat? At meron po ba kayong mga parang naiisip na parang hindi naman yata mangyayari, 'di ba? Parang nade-delay. Pero alam niyo po, gusto ko pong sabihin, the Bible is very clear. Yung hudyat na mga nakasaad sa Book of Revelation, yan po ay talagang mangyayari. Maaaring magluluwat o magtatagal siguro ng konti, but it doesn't follow na hindi ito matutupad. Okay? So, ang aabangan po natin ngayon, anytime right now, is the rapture of the church. Ito po ay mangyayari anytime now. It's imminent, no? Hindi po ito yung tipong uso ngayon, laos na mamaya. Parang artista, uso ngayon, mamaya-maya laos na. Mga trend ngayon, mamaya-maya laos na. No, not the word of God. Hindi ang salita ng Panginoong Hesus. The word of Jesus clearly states, mangyayari po ang lahat ng ito. Maaring hindi doon sa paraang akala mo, pero doon sa kung ano yung kalooban mismo ng Panginoon. Ito po ay talaga pong nakatala na bago palalangin ang mundo. Lahat ng mga mangyayari, nakasulat na po yan, nakaprophesy na po lahat yan. Okay, ano ba ang pinakaunang hudyat? Okay, syempre, rapture. The rapture of the church. Ito po yung papaitaas po lahat ng mga naglagak ng tiwala kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Okay? At pag nangyari po yan, magkakaroon po ng malaking pagkamangha ang mga maiiwan. But, meron pong isang person, may isang tao na lalabas during this time. During that time na pagkatapos naganap ng rapture. Ito po yung tinatawag na the lawless one. Isa po siyang magiging tanyag na tao na magiging popular siya sapagkat yung chaos during that time, siyempre nawala tayong mga Kristiyano. Ang mga tao po mamamangham pong talaga. Okay? Sa pagkamangha po ng mga tao, maguguluhan sila and all that, Pero may isang taong lalabas, sasabihin niya, kinuha sila ng mga alien. At mamamangha sila sa karisma ng taong ito. Ito po yung Antikristo. The lawless one, the Antichrist. Okay? Pero tingnan niyo po yung pagkakasunod-sunod ng event ng mga pangyayari. Na-rapture na po tayo paglabas niya, hindi ba? So, hindi po natin siya maaabutan because we are believers sa church age. I hope na iintindihan po ninyo ang mga pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Dahil napaka-importante po na alam natin ang lahat ng ito. Ito po ay hindi parang isang bagay na alam mo ngayon, maya-maya, dead man hindi mo na pinapansin. No, dapat ito po ay alam mo sapagkat, sabi ko nga po kanina sa umpisa ng programang ito, ng vlog na ito, lahat po ay matutupad at matutupad. So, yan. Pag ang Antikristong ito ay naging saligan na ng kanilang kapayapaan, yes, bibigyan niya ng false hope ang mga tao. Okay? Ngayon, itong Israel, sila po ay mamamangha dito sa taong ito at ito ay kanilang magiging kaibigan. Makikipag-peace treaty ang Antikristo sa kanila regarding their third temple. Third temple na itatayo. Okay yan, maganda yan. Sabihin niya din, wow, mahusay pala itong taong ito. At hindi lang po yun. Magiging napaka-popular po ng taong ito. Pag samasamahin mo ang popularity ng The Beatles, ni Elvis, Taylor Swift ngayon, yung lahat ng artistang sumikat dati, pag samasamahin mo kasikatan nila, wala pa sa 1/4 ng kasikatan ng taong ito. Alam nyo kung bakit? Buong mundo makikilala ang taong ito. Ang Antikristo. Makikilala siya ng buong mundo, bata, matanda. I believe ang mga bata na-rapture na rin Kasi ang mga bata, wala namang age of accountability. Siguro yung pinakabatang age during that time. Kulang na lang pati mga animals makilala siya. Kung may mga animals mga dito na maiiwan during that time. Sobrang popular po talaga. Ito po ay walang halong biro. Mamamangha ka na lang na
May isang tao na napaka-popular sa buong mundo. To the fact na talagang sinusunod nila lahat ng mga sinasabi niya mga payo. Ayan. Okay, so ito na nga po, yung third temple ng mga Hudyo na natayo na dahil nakipag-peace treaty ang Antikristo. Ayan na naman po ang panibagong hudyat, third temple. Hindi po ba? Third temple. Susunod na hudyat, ito yung pagtataas ng Antikristo sa kanyang sarili bilang Diyos. Sinasabi ko na nga ba, kaya pala napaka-popular niya. To the fact na magdidemand siya ng worship sa mga tao. Grabe yung popularity niya kasi tingnan po ninyo, isipin niyo mabuti, magdidemand siya ng worship sa mga tao at alam niya susunod ang mga tao. At alam niya sinusunod siya ng mga tao. Pero itong Antikristo meron po siyang sidekick. Ito yung false prophet na tinatawag. Manggagaling po ang false prophet na ito sa Jerusalem, sa Israel. Pero yung Antichrist, I believe, isa po siyang member ng UN, United Nations. So, manggagaling po mostly ito sa Europe. So, ayun po. So, pag tinaas na po ng Antikristo, alam niyo po ba kung saan po itataas ng Antikristo yung kanyang sarili? Doon po sa third temple na kanilang itinayo. Doon po siya papanik, aakyat. Ako ang Diyos, kanyang sasabihin. At nagdidemand ako to each and every one na magpatatak kayo sa aking pangalan. Ito po yung 666. Ito po ay microchips na ilalagay sa mga kamay ng mga tao. Mga naiwan sa rapture. Pero maganda po nito, during the tribulation, magkakaroon tayo ng mga tribulation saints. Maraming maboborn again during that time. Pero kalungkot po, iba po ang paraan ng kaligtasan during this time. You have to have faith in Jesus. Yes, check. But yung dugong mabububo, hindi na po dugo ni Jesus yan. Dugo mo na pong sarili yan. Okay? Kasi ito po yung kondisyon ng Antikristo. Ang sino mang sa kanya'y hindi sasamba, papupugutan niya ng ulo. Okay? Sabi ko nga po, ang basihan ng kaligtasan during this time ay faith in Jesus, but yung dugong mabububo, hindi na po yung dugo ni Jesus. Tapos na po ang church age during that time. So, kailangan yung sarili mong dugo ang mabubo. Magpapugot ka na lang ng ulo. Kasi pag hindi ka nagpatatak, papupugutan ka ng Antikristo. Pag nagpapugot ka ng ulo, may pananampalataya kay Jesucristo, pupunta ka ng langit. Amen? Amen. Mahirap pong maligtas sa tribulation. Okay? Okay. At ano po ang mangyayari pag tinaas na po at itininyag na po ng Antikristo ang kanyang sarili bilang Diyos? Pasok na po yung susunod na hudyat. Ito na po yung Great Tribulation. Malalakas na lindol, nuclear war, halo-halo. Halo-halo. Okay? At ipapupuksa na po ng Antikristo lahat ng sa kanya hindi nagpatatak. Ito po yung mga Kristiyano na nagtatago. Okay? Marami pong naniniwala magtatago yung maraming naging Kristiyano during this time sa Petras at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Makakapagtago sila pero mahirap po talaga. Mahirap. Kaya ang paraan po ng kaligtasan, sukatan ng kaligtasan during that time ay magpapugot ka ng ulo para dumanak ang iyong dugo. Hindi na po pwede rito yung faith in Jesus alone. Ngayon pwede yan sa church age. Pwede po yan ngayon. Pero during that time, pag na-rapture na po ang church, pasok na po yung bagong hudyat. Ito na po yung, syempre, tribulation at great tribulation. Pahahanap ng Antikristo yung mga hindi naglagak ng tiwala doon sa kanyang utos na magpatatak at hindi nagtiwala sa kanya doon sa Antikristo. Papapatay niya. Okay? Pero ito po ang pinakahuling hudyat. In a blink of an eye, darating na po si Jesus. Kasama po tayo. Tayo po yung kanya mga ni-rapture. Okay, makinig pong mabuti. Sa rapture, Jesus will get His bride. The church. Tayo po yon. Ang church po hindi building. Ako po hindi ako magsasawang ulit-ulitin. Ang church hindi building, hindi organization, at lalong-lalo na po hindi institutional church. Ang church po ay tayo. Body po natin. Itong katawan natin ang church. Tapos, darating na po si Jesus sa panahon na yan. At ang church po nasa likod po niya. Again, ulitin ko. In the rapture, Jesus will get His church, His bride. Okay? But in the second coming, Jesus will come together with His church, His bride. Yan. At
papatayin po ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang hininga ang Antikristo. Ganito po. Yan. Ganun po ang gagawin ng Panginoong Hesukristo dito sa Antikristo. So lahat po ng yan mangyayari. Ito po ay hindi po parang nagluluwat. Kung nagluluwat hindi na matutupad. Alam po ba ninyo, kung kailan kalmado ang lahat, doon mangyayari, doon magte-take place. Okay? Ang mga bagay na ito. Then after that, yun na po ang pinakahuling hudyat, napatay na po ang Antikristo, and sunod-sunod na po yan, papunta ng eternality or eternal life. Okay? So, lagi po tayong magpapalakasan ng loob, sinasabi ni Apostol Pablo po sa atin, dahil yan at yan po ang atin pong tanging magiging sandigan sa magulong bundong atin pong ginagalawan ngayon. May blessed hope po tayo. Ang blessed hope natin mangyayari po sa rapture. Kung kailan kukunin na po tayo ni Jesus para mapasa kanya, magpakailan-kailan pa man. Kaya kung hindi ko pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Again, I would like to remind you, anytime po, rapture na. Thank you, and Jesus truly loves us all.